Team Cone, galit sa mga nagsasabi na kapag nananalo daw sila, referee lang daw ang dahilan kaya sa interview niya kagabi, hindi mag-uwit ang mukha ni CTC sa sobrang pagkadismaya. Sobrang unfair naman daw yan sa kanyang side na nagko-coach daw ng tama pero kapag nananalo, referee daw ang dahilan. Himayin nga natin ng konti. Si Coach Tim ang winningest coach sa PBA and actually, kahit naman nung wala pa si Coach Tim sa SMC Group, kilala na siya bilang isang mahusay na taggagawa ng best shots. Bilang patunay, nagawa niya ipag-grand slam ang Alaska Aces gamit ang triangle offense. Of course, ang triangle offense naman noon, hindi pa masyadong babad, hindi rin masyadong nababasa. Kasi nga, again, depende yan sa depensa ng kalaban. Sa 4th straight wins ng Alaska na manghang SMC Group at kinuha siya ng SMC franchise under BMIG na naging later on Sunmig Coffee. Ang Sunmig Coffee Mixers, ginawa niya ulit ang 4 straight wins. Ito na ang pangalawa niyang Grand Slam sa kanyang karir at tanging siya lang ang coach na nakagawa nito. Ngayon na nasa Ginebra na siya, iba na ang sinasabi ng mga tao sa kanya. Kapag nananalo siya, referee daw ang nagpanalo sa kanila. Recently, nagre-reklamo si Coach Chot Reyes sa referee dahil umano sa napahalatang mali-maling tawag laban sa kanila at dahil sa mga sinabi niya mas lalo na naging fuel sa mga espekulasyon tungkol sa Ginebra. Sa isang banda, to be fair, may mapapansin ka rin naman talaga na parang halatang maling tawag talaga. Yun ang halos iniiyak ni Coach Chot. Sa kasagsagan ng Game 4, ayon kay Coach Chot, kung patas lang daw sanang tawagan, tiyak mas malaki daw ang chance nila na manalo sa gabing yon. So ang ibig sabihin ni Coach Chot, sana sila na raw nagkampiyon ngayon. Sa tuwing may napapansin si Coach Chot, lagi niyang sinasabi sa sideline, "Sabi ko na nga ba?" Yun ang sabi niya. So medyo cryptic din na parang ibig niya sabihin tuwing Ginebra ang kalaban, ganun daw talaga. Ang hiling na lang ni Coach Tim na sana naman daw sa susunod kapag nananalo sila, wag naman daw referee laging tinitake credit. Ginagawa naman daw niyang lahat ng good coaching para manalo plus magagaling din ang mga players niya. However, hindi maiiwasan ang komento ng mga tao. Si Al Francis Chua nga raw nagde-decide kasi kinatatakutan daw siya ng PBA, which is nagalit din siya. Noong nagkakampiyon ng TNT noon, hindi naman daw siya nagre-reklamo. Anyway, reset naman na ang dalawang kupunan kasi tabla. Game 7 tayo, tiyak mas mapupuno pa ang arena nito dahil sa kanilang dogfight scene na magaganap. Halos tabla-tabla lang talaga ang lakas ng dalawang kupunan, pati mga imports. Grabe yung mga ambaga nila. Medyo hindi predictable ang mangyayari kaya abangan na lang natin. Anyway, ano ang preview nyo sa upcoming Game 7? May dalawang matatanggal po sa Ginebra. Ito ay matapos magalit ang SMC Director sa ibang mga players na inconsistent. Ang gusto ni Al Francis, magtanggal agad para maging formidable talaga ang core. Laking pasalamat na Al Francis kay JB at RJ Briantos dahil sila talagang laging nagtatawid sa halos lahat ng games. Ayon sa Ginebra Insider na kahit magkampiyon man daw sila o kahit anong mangyari, babaguhin daw ang dapat baguhin. Sa totoo lang, kung hindi lang pumutok si RJ at JB ngayon, tiyak wala talaga silang panlaban sa mga shooters ng TNT. Sakto, silang dalawang nakatanggap ng award. Pero ang gusto ni Al Francis yung may katulong sana si RJ both ends of the floor. Kung hindi man sila makakuha ng wingman, kukuha daw sila ng shooting guard. Alam niyo naman siguro ang pinakaunang option si Cedric Barefield. Kung pure shooter lang pag-uusapan, si Barefield pinakamagandang option plus bata pa siya. Kahit sa anggulo magaling talaga si Barefield. Kinagandaan pa sa kanya, siya yung tipo na hindi mareklamo. Ilang taon na siya dyan sa Blackwater, nanatili pa rin. Pero at least, nakamarket na si Barefield. Alam niya sa sarili na anytime, may kukuha sa kanya kasi magaling siya eh. Ganon din si Joshua Monson. Pwedeng San Miguel siya or Magnolia. Alam din niya na hindi na siya magtatagal sa Titan Ultra. Dahil ang Titan Ultra mismo nagpahiwatig nito sa kanya. May narinig din si Monson na nasa trading block na daw siya ngayon. At hinala ko baka si Joshua Monson ang mas mauunang mapuntang SMC group nito kaysa kay Barefield. Pero pareho lang silang mawawala sa kanilang team. Kung ikaw isang Ginebra fan, sino ang gusto niya isalpak sa roster para ipalit umano kay Stephen Holt?